Gusto ng asong ito na pumunta sa ilog para uminom ng tubig. Ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang isang puno ng driftwood. Nang kumalma ito, napagtanto nitong naanod na pala ito sa gitna ng ilog. Natakot at nag-aalala, dahil ito ay karaniwang hindi marunong lumangoy. Sa oras na ito, isang loro ang nagkataong lumipad pababa mula sa langit, at nakumbinsin nito ang tuta na okay lang na tumalon pababa. Ngunit ang tuta ay hindi nangahas, maaari lamang siyang gumala sa mga driftwood. Nang makitang nag-aalangan pa ito, kinailangan itong tulungan ng loro at itulak ito sa tubig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madali itong lumangoy sa ilalim ng tubig, at mabilis at ligtas na lumangoy sa pampang. Sa pagtingin sa gawin ng tuta, alam ng loro na ito ay isang alagang aso na tumakas. Tiyak na, natuklasan nito na ang tuta na ito ay walang alam at maaari lamang umunguya ng mga sanga ng puno kapag gutom. Maaga o huli ay mamamatay siya sa gutom, kaya nagpa siya ang mabait na loro na dalhin siya upang mahuli ang isang liebre. Ngunit ang bilis ng kuneho ay hindi masyadong mabilis, ang tuta sa wakas ay nahuli ng isa pagkatapos ng maraming pagsisikap. Ngunit ang kuneho ay masyadong cute, kaya sa huli ang tuta ay hindi maaaring maging malupit. Ngayon na walang pagkain, ang gutom na tuta ay maaari lamang umunguya ng lumot sa mga bato. Nang makita kung gaano ito kaawa-awa, kinailangan itong dalhin ng loro sa mga bundok na nalalatagan ng niebe upang makita ito. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang ay nakaamoy ng kakaibang amoy ang tuta. Nang tumingin siya sa unahan, napagtanto niya na ito ay isang kawan ng ligaw na kabayo na tumatakbo. Hindi pa nakita ng tuta ang eksenang ito, at natakot at hindi nangahas na kumilos. Nang matapakan ng mga ligaw na kabayo kung saan-saan, mabilis na lumipad ang loro upang hanapin ang mga bakas ng tuta. Nang makitang siya ay patuloy na sumisigaw nang hindi nakikita ang kanyang anino. Naisip ng loro na dito namatay ang tuta. Hindi niya napigilang umiyak, buti na lang at okay ang tuta, may kuweba naman na pinagtataguan niya. Nang makitang okay na ang tuta, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang loro. Nagpatuloy din ang tuta sa paghahanap ng makakain. Naglakad patungo sa isang maliit na tubo. Naamoy ng aso ang candy dito at walang sabi-sabing pumasok. Ngunit naramdaman ng loro na may panganib dito. Kaya malakas niyang sinabihan ito na mabilis na makaalis. Ngunit naisip ng tuta na walang mapanganib sa tubuhan. Sa hindi inaasahan, pagkaraan lamang ng ilang hakbang ay napahinto ang tuta ng makamandag na ahas at tumakbo ito palayo sa takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umusbong ang makapal na usok sa harapan nito. Malapit nang sumugod ang apoy dito. Sa kabutihang palad, may isang loro na nagpapakita sa kanya ng daan sa itaas. Kaya matagumpay na nakabawi ng buhay ang tuta. Ang tuta ay lubos na nagpapasalamat sa kanya at nagpasya na bayaran siya ng mabuti sa hinaharap. Ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataong ito dahil natuklasan ng loro ang kasama nito habang lumilipad. Sa pagtingin sa kanila na masayang nagkukwentuhan ng ganoon, alam din ng tuta na ang loro ay hindi maaaring manatili sa kanya magpakailanman. Ang natitirang bahagi ng paraan ay nakasalalay sa sarili nito. Tuloy-tuloy ito sa pagtakbo hanggang sa makarating sa isang malaking kalsada. Sa hindi kalayuan, may isang truck na mabilis na humaharurot papunta dito. Sa oras na ito, ang tuta ay may premonisyon na may masamang mangyayari dahil sa gitna ng kalsada ay may isang hindi gumagalaw na butiki. Sinubukan ng tuta na magbigay ng babala sa panganib, ngunit hindi ito narinig ng butiki. Mabuti na lang at hindi nasagasaan ng truck. Para mayahon ito sa panganib, humakbang pasulong ang mabait na tuta at gustong sabihin na umalis na ito sa lugar na ito. Ngunit inakala ng butiki na ito ay may masamang intensyon. Kaya't nakipag-away siya at sinabihan ang tuta na lumayo. Nang makitang balak niyang gantihan ang kabaitan at kasamaan, ang tuta ay walang pagpipilian kundi hayaan siyang protektahan ang kanyang sarili at magpatuloy sa iyong sariling landas ng kaligtasan. Ngunit upang mabuhay sa napakalaking natural na mundong ito, ang umasa dito ay napakahirap. Sa loob ng 2 araw, gutom na gutom ang tuta, kaya napahiga siya sa lupa. Pero ang masaklap pa ngayon ay kumukulog at umuulan na naman. Walang magawa ang tuta kundi hilahin ang kanyang pagod na katawan kung saan-saan upang makahanap ng masisilungan sa ulan. Sa kabutihang palad, ang Diyos ay hindi sumuko dito. Pinahintulutan itong makahanap ng isang yungib. Dito rin niya aksidenteng natuklasan ang 2 maliliit na asong gala. Natuwa ang tuta nang makita ang pagkakaroon ng kanyang uri. Gayunpaman, dahil sa malakas na ulan, bumaha ang tubig baha sa pasukan ng kuweba. At isang maliit na ligaw na aso ang nalubog sa tubig bago ito makapag-react. Nagpumiglas ito ng husto at napunta sa isang bato. Ngunit habang lumalakas ang baha, maya-maya ay maanod ito. Nang makitang nasa panganib ang kanyang buhay, walang habas na tumalon ang aso sa tubig. Lumangoy siya sa maliit na ligaw na aso at hinayaan siyang tumalon sa kanyang likuran. Ngunit ang maliit na ligaw na aso ay labis na natakot kaya hindi siya nangahas na kumilos. Sa kabutihang palad, sa paghihikayat ng tuta, ang maliit na ligaw na aso ay nag-ipon din ng lakas ng loob na umupo sa likod ng tuta. Sa pagliligtas ng isang tuta, ang maliit na ligaw na aso na ito ay nakatakas din sa panganib. Sa oras na ito, sa wakas ay lumingon ang inang aso, nakitang nailigtas ng tuta ang kanyang anak.
at nagpa siyang magpasalamat sa kanya. Ngunit sa mga oras na ito, umabot na sa limitasyon ang katawan ng tuta. Nagdilim ang kanyang mga mata at nahimatay siya sa lupa. Nang muli itong magising ay itinuring itong mabuting kaibigan ng magkapatid. Sa pakiusap ng magkapatid, nagpa siya ang inang aso na ampunin siya. Sa pag-aalaga ng inang aso, ang mga tuta ay makatulog ng matiwasay. At ang mga araw na ganoon ay hindi nagtatagal. Dahil napagtanto ng tuta na hindi ito ang libreng buhay na gusto niya. Sa halip, mas nababagay ang buhay sa bahay dati. Nakita ng ina ng aso na siya ay palaging nalulumbay, kaya nagpa siya itong tulungan siya. Kinabukasan, natagpuan ng inang aso ang kanyang kaibigang kangaro at hiniling sa kanya na tulungan ang tuta. Ang paglukso na ito ay nagbibigay din sa tuta ng pakiramdam ng bilis at pagnanasa. Hindi nagtagal ay dinala ang tuta sa dalampasigan. Sa kabila ng dagat ang tahanan nito, ngunit tila hindi praktikal ang paglangoy dito. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, dumaan ang matalik niyang kaibigan na loro na nakasakay sa isang pagong. Ilang araw na silang naghihintay dito, dahil alam ng loro na magising din ang tuta at gusto nang umuwi. Matapos magpaalam sa loro, nagsimula na rin ang tuta sa kanyang paglalakbay pa uwi. Hindi nagtagal, bumalik ang tuta sa lugar na pinakapamilyar nito. Tumakbo siya at sinigawan ang kanyang ina nang marinig niya ang sigaw ng kanyang anak. Tuwang-tuwa ang inang aso. Sa wakas, ang tuta na dumaan sa napakaraming paghihirap ay sa wakas ay bumalik sa mga bisig ng kanyang ina. Maniwala ka na sa mga karanasang ito, tiyak na magkakaroon ng mas kawili-wiling buhay ang tuta sa mga darating na araw.